din, 'di ba, panghukas. Samantala mga kabombo, babalikan po natin na mamayang usapin na 'yan. Sa ngayon po ay nasa linya po muna natin at makakaparin po natin si Ma'am Rubilin Alita, coordinator po ng Rise Up for Life and for Rights. At magandang gabi po sa inyo, Ma'am Rubilin. Welcome po sa ating program, Ma'am. Magandang gabi rin po sa inyo lahat, Bombo Radyo Dagpan. Magandang gabi po. Yes po. So ayun po, Ma'am Rubilin, maraming salamat po sa oras sa iyo, papapaunlak po ng panayam ngayong gabi para pag-usapan po etong panibagong hakbang ng kampo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil kayo po sa Rise Up for Life and for Rights, nais po nating hingan ng reaksyon matapos po na magsumite ng sariling medical report itong kampo po ni dating Pangulong Duterte sa kaugnay pa rin po sa kanya pong pagkakakulong pa rin sa Netherlands, particular po sa kustudiya po ng ICC. Ano yung initial na naging reaction po ninyo dito po, Ma'am Rubilin? Sige po, una-una po, yung pong naisubmit nila ay hindi naman po pa official. So nagbe-base, wala pa kami official na nababasa. So based din po sa mga news ang amin na nababasa. So ang tingin po namin ito ay panibagong delaying tactic na naman ng kampo ng dating Pangulong Duterte, dahil ito po ay yung kanilang kahilingan ng mga eksperto ay nakapag-submit naman ng parang general comment sa kanyang kalagayan. So ang tingin po namin, kahit po siya ay may edad na, ay nandun pa rin yung kakayahan po na humarap at harapin na ito kasi tumatagal na po yung proseso eh. Ang sa bahagi po ng Rise Up for Life and for Rights, lalo na po yung mga pamilya, ay handa po na matuloy yung nararapat, yung confirmation of charges para maumpisa na po yung trial. So mas nasa ganoon po kaming moda. So kaya po kami, nalulungkot kami na ang patuloy na ginagawa ng kampo ni dating Pangulong Duterte ay para maiwasan yung pananagutan. Ang panawagan po namin ay pananagutan. At sa tingin po namin dito, hindi po siya ang biktima rito, kundi ang maraming pamilya ng biktima na nawala ng mahal sa buhay. Kaya sa tingin po namin ay kumbaga parang dati ng sinasabi nila, although yung detalye nga po ay wala kami doon, so mas yung mga legal expert po makapagpapaliwanag. So pero sa bahagi po namin, kasama ng mga pamilya ng biktima, ito po ay pagpapatagal ng proseso. Kaya buti po kaya naniniwala kami yung kanilang panawagan ay wala ng pananagutan at yung interim release kasi papasok na naman po yung sinasabi na naman po nila na sa katunayan ay napagpasyahan na ito. So ganun pa man, yung interim release kung maibibigay man, ay ang tingin po namin ay hindi po dito sa Pilipinas, kundi sa isang facility, medical facility kung ang sinasabi nila usapin ng kanyang kalusugan. So hindi po kami pumapayag ng interim release. Yung no to interim release pa rin po ang aming pananagutan, ang aming posisyon dito sa kaugnay na kinakaharap ng dating Pangulong Duterte. Okay. Yun po. Opo. Pero somehow po, Ma'am Rubilin, eto bagamat wala pa namang lumalabas talaga sa ngayon, sabi niyo nga po, nagbabase lang din po kayo dun pa sa mga lumalabas mga reports or ulat. Pero somehow po ba, Ma'am, eto po ba ay in-expect niyo na talagang isa sa mga gagawin na naman na hakbang po ng kampo ng dating Pangulo po, lalo na as early nitong 2026? Opo, kasi mula pa nung nakaraan di po ba? Mula pa nung Marso. So mag-iisang taon na at nakita natin yung iba't ibang forma na kanilang pagde-delay, tapos sasabihin na hindi yung halaga, yung di ba, yung jurisdiction, yung mga gano'n. So kumbaga, inaasahan po namin yan, pero nagtitiwala po kami sa proseso na ginagawa ng International Criminal Court, yung kanilang standard sa pag-iimbestiga at sa pagtingin sa kaso na ito. So umaasa po kami na ipagpapatuloy ng ICC dahil in the past naman po ay nakita din namin na talagang yung kanilang expertise, yung kanilang pagkasaliksik, yung kanilang patuloy na paghangad na mabigyan talaga ng katarungan ang totoong biktima dito sa war on drugs sa ginawa ng dating Pangulong Duterte. So, nagpapatuloy kami at ang aming ay yung landas patungo sa pananagutan, landas patungo sa hustisya dahil tumatagal na po ito, mag-isang taon na nga. So, sana po ay kung talagang ituloy na yung proseso at makita talaga ano ba talaga ang katotohanan. Yun po amin.
Okay. Sa mga ganitong hakbang po Ma'am Rubilin ng kampo ni dating Pangulong Duterte, sabi niyo nga po nais po ninyong idiin na hindi po si dating Pangulong Rodrigo Duterte yung biktima po rito. And of course, nais po nating mag-focus din dun sa mga victims na dito po sa mga hakbang na ginagawa po ng kampo ng dating Pangulo. Eto po ba ma'am ay mas lalo po bang pagpahina po ng loob ng mga family po ng drug war victims, or eto po mas nagiging rason po na sila po ay magpatuloy po ma'am na lumaban po dito sa kaso laban sa dating Pangulo? Sa bahagi po ng pamilyang naugnay ng Rise Up for Life and for Rise, lalo na po yung mga nanay na talagang in public, sila na po mismo pag nakakarinig ng ganyang balita, dapat tuloy lang ang laban. Yung ganun po yung kanila, manalangin tayo, na tuloy-tuloy na yung proseso, na yung proseso ng ICC na sa tingin natin ay nasa wastong landas, ito ituloy-tuloy. Kasi hindi lang naman natutuloy dahil nga dun sa mga ginagawa nila mga petisyon o mga resolution o mga statement, kumbaga parang talagang delaying tactics mula pa nung Marso. At nakita naman, kasaksihan po ito hindi lamang ng Pilipinas kundi ng buong mundo kung paano ang ginagawa ng kampo ng dating Pangulong Duterte na iwasan ang pananagutan, na iwasang harapin ang katotohanan, na kung paano niya nilabag, no? Paano niya pinaslang ang maraming mamayan dahil sa kanyang polisiya. So mas yun po yung aming pagtingin dito. Kaya handa po ang mga pamilya na magtuloy-tuloy at sa kanila po, sila nagsasabi, laban lang, tuloy lang ang laban. Sabi nga ng isang nanay, fight lang tayo pag sa tuwi po may mga ganyang nagkakaroon kami ng mga ng mga talakayan. Yun po yung kanilang posisyon. Patuloy na lumaban. At sabi nga po nila, may mga ilang nanay na po kami namatay na, may mga kamag-anak kong napaslang na hindi natatanaw ang hustisya. So sabi po nila, sa ngalan na maraming biktima, sa ngalan na maraming pamilya na umaasa para sa katarungan, marapat lamang na ituloy-tuloy ang laban dahil ayaw po nating maulit ang ganitong pangyayari sa ating lipunan. Mas yun naman po yung laging tindig din ng pamilya. At kami rin po bilang mga friends. Yun po. Opo. Kumbaga, parang ang ibig yung sabihin po ma'am, ngayon pa po ba susuko yung mga family po ng drug war victims sa taon na hinintay po nila na maaresto po ng ICC ang dating Pangulo po ma'am? Opo, sabi nga po nila kahit panahon pa ni Duterte, 2016, 2017, 2018, nagsimula na po yung kanilang paninindigan para sa paglaban. Kahit hindi pa po Pangulo ang dating ang Pangulong Marcos, nananawagan na po sila ng pananagutan. At kaya sabi nga nila, kahit nandun yung takot, nandun yung pangamba, pero ito yung kanilang sa kanilang mga mahal sa buhay. At naunawaan po natin yun, na kung ganun na lang yung kanilang pagtsatsaga din, magsasampung taon na nga po ito eh. So kumbaga, nandun po yung fighting spirit pa din ng mga, lalo na po yung mga nanay, na talagang nagpapahayag ng kanilang kailangan panagutin ng dating Pangulong Duterte sa mga naganap na mga katayan na ito. Okay po. At anong pagtingin nyo naman po ma'am dito po sa mga kamakailan, of course hindi pa rin nawawala itong mga taga-suporta ng dating Pangulo dahil recently may mga pagtitipon at protesta pa rin ng yung sa bring him home at ganun na rin po yung mga pagkilos po ng mga taga-suporta po niya sa Netherlands po ma'am. Opo, ang tingin po namin ito ay hindi na lang ito usapin ng kay Duterte, kundi usapin ng papapanatili ng kanilang pamilya para sa kapangyarihan. Alam naman po natin, hindi naman tayo bulag na darating ang eleksyon. Maaari pong gamitin nila itong plataforma na ito. Pero sa bahagi nga po ng mga pamilya, sabi na, hindi kami Marcos, hindi kami Duterte, kundi para kami sa pananagutan. Pero sa tingin po natin, yung lalo na yung kampo ng Pangulong Duterte, isang political na po ito, maneuver. Kumbaga nakikita naman po natin, natin sa mga social media na dinadalaw nila yung kanilang ama, nandun yung pagpapaawa. Kaya sinasabi po natin dito, hindi sila ang biktima rito. Kaya tigilan na nila yung pagpapaawa. Kundi magtuloy-tuloy yung proseso kung paano yung katapangan ng dating Pangulo na harapin niya yung ICC. Harapin niya ngayon. Sinabi naman po niya yan, di ba? O di ba, hindi niya yung ICC during no Quad Committee hearing, di ba? Bakit ang tagal-tagal? Ngayon nandyan na, di harapin na niya. Yun naman po yung aming pagtingin sa kampo ng dating Pangulong Duterte na sana po wag itong gamiting politika. Kasi ano po yan, hindi naman
Hindi naman po tayo hindi naman tayo ano tawag dito, hindi naman tayo bulag sa nagaganap sa ating lipunan. Pero ang panawagan po ng pamilya malinaw po dito, hustisya at pananagutan para sa mga naganap na pagpaslang at paglabag sa mga karapatan ng mga bayan. Yun Okay. po yung aming pagkain. Kaya hintayin po natin sana yung confirmation of charges, tapos yung trial, proper, matuloy-tuloy na po. Para yung mga pamilya ay magkaroon ng kahit kagyat, no, na pakiramdam na ang justisya ay nasa kanila. Yun po. Okay. So yun po ma'am, eto kaugnay pa rin naman po sa International Criminal Court o ICC at kay dating Pangulong Duterte. Sa ngayon ma'am, ano pong inyong siguro thoughts naman po sa bagamat wala pa naman talaga officially itong mga lumalabas pa lang po na impormasyon kay Senator Bato de la Rosa na eto ang tagal-tagal na pong missing in action po sa Senado, pero nagsimula, alam naman natin yung kanya pong pagtila, hindi man publicly sinabi, pero parang pagtatago na rin po simula nung lumabas kasi or binanggit yung Ombudsman Rimulyo tungkol sa arrest warrant po ng ICC. Inyong pananaw din po dito ma'am, lalo syempre at may malalaking pananagutan din po dito si Senator Bato de la Rosa na siyang dating PNP chief. So opo, ang tingin po namin dito, senador siya, magtrabaho siya. Mm-mm. Di po ba? Samantalang ibang mga ordinaryong manggagawa, ordinaryong Pilipino, pag hindi pumapasok, walang sweldo, walang kakainin, walang ibibigay sa kanilang pamilya. Pero yung kanyang pribilehiyo bilang senador, kahit hindi siya pumasok, mag-iisang buwan na, nandun pa rin yung kanyang, tinatangkilik pa rin niya yung mga sweldo o yung mga tawag dito, benefit na para sa kanya. Harapin din niya ito. Kasi diba, isa rin siya sa nagsabi na, sige, harapin niya yung pag-aresto sa kanya, ba't siya nagtatago? So yun po yung aming doon. Sana po, kung meron mang warrant of arrest, harapin din niya yun at samahan niya din dating Pangulong Duterte doon dahil yun naman ang sinasabi niya, di ba, na kasamahan niya ang dating Pangulo. Ngayong na merong balitang ganyan na may warrant of arrest, siya naman nagtatago. At ang pangunahin po, magtrabaho siya bilang senador, hindi bilang supporter ng dating Pangulo. Hindi po si Duterte ang mamayang Pilipino, kundi ang mamayang Pilipino na sinasabing naghalal sa kanya, magtrabaho siya, hindi lang gumawa siya ng batas, ng tamang batas para sa mamayan. At huwag siyang magtago. Harapin din niya yung pananagutan tungkol po dito. Okay. Yun po ang aming Yes po. Pero, yes, Ma'am Ruby, pero kung tatanungin kayo, Ma'am, malakas po yung pakiramdam na talagang susunod na po or malapit na po itong paghahain din ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. Batay din po sa mga balita sa social media. At talaga namang, dahil may binanggit din po, although redacted, na talagang may pananagutan din yung mga, yung pinaka-responsable din na kasama ng dating Pangulo Duterte. At siya po yung pangunahin na nagpatupad, nagsagawa, di ba, nung Oplan-Tokham. Kasama siya sa ideyang yan. At nabunyag din po yan nung panahon ng Quad Committee hearing. Kumbaga, marami na po mga instances na nakikita natin, na alam natin, nakasangkot talaga siya. Isa rin siya sa pinaka-responsable, katulad din po ng mga ibang general. So, at ngayon, may sinasabing warrant para harapin din po niya yun kasi may pananagutan din po siya sa naganap na mga paglabag sa karapatan ng mamayan. Yun po. So, Ma'am Ruby, tanong din po natin, sa ngayon po, kamusta po yung mga patuloy na paghahanda ng mga family po ng drug war victims? Ayun, in case nga po na dumating po sa punto na matuloy na po itong trial po ni dating Pangulong Duterte po. Kasi syempre, Ma'am, andun po yung mga factors po na yung pagkonsidera po sa mga witnesses po. Opo, sa ngayon naman po yung Rise Up for Life and for Rights, patuloy din po yung pag-unahin namin kasi parang isang organisasyon na rin po ito ng mga pamilya ng biktima. At nakikipag-ugnayan din po kami sa mga ibang network kasi alam din po namin na mayroong nabuo na Duterte Panagutin, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Makikipagkaisa po kami dun sa kampanya para talaga po matuloy-tuloy na yung proseso tungkol dito sa International Criminal Court. At syempre po, yung din po, yung alalay din po ng lawyer, no, lalo na po si Attorney Chrissy Conti na accredited na assistant to the council. From naman din po, nagbibigay din po siya ng panahon para magpaliwanag din po sa mga pamilya kaugnay ng mga
legal aspect, kasama din po si Attorney Nery Colmenares. Mas Okay. nasa ganun po kami po kasi every now and then yung bawa yung victims participation and reparation section kung nangangailangan muli ng ng mga pananaw, nasa ganun po kami pag-aayos ng mga dokumento. So yun po. Okay. So yun, Ma'am Ruby, panghuli na lang, mga mensahe nyo na lang po sa mga patuloy din na sumusuporta sa laban po dito po sa mga drug war victims at mensahe nyo na rin po sa patuloy na pag-usad po ng kanilang kaso. Sige po. So nagpapasalamat po kami sa mga organisasyon, lalong-lalo na sa mga pamilya ng biktima na patuloy na nandoon yung kanilang fighting spirit na ituloy ang laban. Sana po patuloy natin silang samahan kasama ng mga lawyers, ng mga human rights group, ng mga journalists na talaga namang mula nung naganap ito ay naging bahagi na rin po ng aming mga gawain. So tuloy-tuloy lang po kaya sa bahagi po ng Rise Up, yun po, makipag-unahin sa mga pamilya at ganoon din sa mga iba pa pamilya na hanggang ngayon ay hindi pa po natin naririnig, na hanggang ngayon ay nandoon pa rin yung takot na magpahayag para maisama po dito sa mga pamilya na naghahanap ng hustisya, ng katarungan, kaugnay sa pagpasla ng kanilang mga sa buhay. Sana po at nagpapasalamat kami sa ICC sa kanilang proseso, sana po ay magtuloy-tuloy ito dahil ito po ay isang mahalagang isang mahalagang aspeto na magbibigay ng katarungan para sa mga pamilya ng biktima at patuloy na pagkilos ng mamamayan para sa katarungan, para sa pananagutan. So yun po. Ayun, maraming salamat po muli, Ma'am Rubilin, sa oras po ninyo at sa susunod po muli na panayam po namin sa inyo kaugnay pa rin po dito sa nasabing usapin. Thank you, Ma'am, and good evening po. Magandang gabi rin po at maraming salamat po, Bombo Radyo.